Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika or parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Philippine Information Agency Mimaropa, narito ang Mimaropa. News on the go. News on the go. News on the go. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa PIA Mimaropa News on the Go. Ang araw-araw na balitaan hinggil sa mga kaganapan, iba't ibang balita sa iba't ibang lalawigan sa Mimaropa. Ito po si Paul Jason Foss ng PIA Romblon, makakasama niyo ngayong araw ng Biyernes, ika-16 ng Abril. Sa ulo ng ating mga balita, update sa COVID-19 sa rehiyon, alamin. Occidental Mindoro, MIAPF, isa sa ilalim na muli ang Mamburao sa MGCQ. Oriental Mindoro, MINSCAT, kauna-unahang State University sa isla ng Mindoro. Sa Marinduque, DTI, nagsagawa ng Digital Marketing at Product Photography Seminar. Romblon, Bayan ng Ferrol, naka-lockdown hanggang April 30. Palawan, LGU Puerto Princesa, muling nagigpit dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Regional News, DSWD Mimaropa, nagkaloob ng Livelihood Assistance Grant. National News, 170 million pesos ipinagkaloob ng U18. Sa kabuuan, nagkaroon na ng 3,922 COVID-19 cases sa buong rehiyon na may total local transmission na 3,291 at imported na 631. Ipinapaalala sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng precautionary measures tulad ng palagayang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shields tuwing lalabas, pagpapanatili ng physical distancing at pagsunod sa community quarantine protocols. Ang face shield ay personal na gamit at hindi dapat ipinapahiram sa iba. Dumako tayo sa Occidental Mindoro. Sa ginanap na Mamburao Municipal IATF meeting kahapon, ay napagkaisahang isa-ilalim muli sa MGCQ o Modified General Community Quarantine ang buong munisipalidad. Gayunman, inirekomenda ni Dr. Ramon Bombias ng Provincial Department of Health o PDOHO na ipatutupad rin ang granular lockdown sa mga komunidad na may mataas pa rin kaso ng COVID-19. Kaugnay nito, nanawagan si Mamburao Mayor Angelina Tria na istriktong pagsunod sa minimum health protocols at pagiging responsable ng lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan laban sa COVID-19. Ibinahagi din ng alkalde sa pulong ang ulat na nakarating sa kanyang tanggapan hinggil sa isang nagpa-swab test na imbis mag-self-isolate
Habang naghihintay ng resulta ay nakipag-inuman pa sa mga kaibigan. Anya ang mga ganitong gawi ang magdudulot ng kapahamakan hindi lang sa iilan kundi sa buong bayan. Muli ring ipinaalala ni Mayor Tria sa mga opisyales ng barangay na higpitan pa ang pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Sa Oriental Mindoro, matapos ang mahabang panahong paghihintay ng mga Mendoreño, ipinahayag na ng Commission on Higher Education na ang Mindoro State College of Agriculture and Technology o MENSCAT ay ganap ng isang universidad. Ang dating MENSCAT ay tatawagin na ngayong Mindoro State University o MINSU dahil sa pagtugon nito sa mga kailangan na requisitos para sa estado ng pagiging universidad. Ang nasabing pahayag at Memorandum Order ay base sa Section 26 ng Republic Act No. 10596 na inaamendahan na Republic Act 11006 na ayon na rin sa rekomendasyon ng CHED Composite Team at kinumpirma sa pamamagitan ng Resolution No. 10-2021 na ipinatupad noong March 16, 2021 at nilagdaan ni CHED Chairperson Prospero E. De Vera III. Sa Marinduque, nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Marinduque ng seminar patungkol sa digital marketing at product photography sa bayan ng Buwak. Ang gawain ay dinaluhan ng may mahigit 10 micro, small, medium enterprises o MSME na ang pangunahing hanapbuhay ay gumawa o magtinda ng mga pagkain. Layunin ng seminar na matulungan ang mga negosyante na mapalakas ang benta ng kanilang mga produkto gamit ang social media at iba pang online platforms. Si Richard Justin Lancion ng Department of Information and Communication Technology Marinduque ang naging resource speaker kung saan anya ngayong panahon ng pandemya, karamihan sa mga business transaction ay ginagawang online. Kayo po ay nakasubaybay sa PIA Mimaropa News on the Go. Ang buwan ng Abril ay itinaguri ang Filipino Food Month. Ang isang buwang selebrasyon na ilinsunod sa Presidential Proclamation 469 para ipalaganap at palakasin ang Filipino culinary tradition. Ilan sa mga masasarap na pagkain na gusto ng mga Pinoy ay ang sinigang. Panoorin natin ito. Tayo po ay nagbabalik sa PIA Mimaropa News on the Go sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa Romblon. Nagpatupad ng lockdown mula kahapon si Mayor Jovencio Mayor ng bayan ng Ferrol, Romblon upang makontrol ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa kanilang lugar. Ayon sa alkalde, mahina ang kapasidad ng kanilang medical health facilities para tumanggap ng maraming kaso ng COVID-19 kaya mainam umunong hindi kumalat ang virus sa bayan. Ang nasabing lockdown ay magsisimula April 15 at magtatapos sa April 30. Sa nasabing lockdown, ang paggalaw ng mga residente ay lilimitahan lamang sa pag-access ng essential goods at services at ang pagpasok sa mga pinapayagang opisina. Ang mga pagtitipon sa labas, maging ang mga simbahan ay panagbabawal rin muna. Magkakaroon rin ng curfew. Sa ngayon, ang Ferrol ay may isang kaso ng COVID-19 na binabantayan na ngayon ng pamahalaang bayan. Sa Palawan naman, muling nagigpit sa pagpapatupad ng mga health protocol ang pamahalaang panglungsod, bunsod ng dumadaming kaso ng nahahawa ng COVID-19. Sa Executive Order No. 23 na nilagdaan ni Mayor Lucilo Bayron, ay mas pinaaga ang ipinatutupad na curfew hours. Ito ay mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Sa mga oras na nabanggit ay wala nang pinapayagan pang lumabas, maliban na lamang sa nabigyan ng passes ng Office of the City Administrator na talagang may valid reason upang lumabas. Samantala ay pinababawal naman ang pagkonsumo o pag-inom ng alak
o nakakalasing na inumin sa mga pampublikong lugar simula kahapon, April 15. Ang hakbang na ito ng pamahalaang panglungsod ay upang maiwasang mahawa ng COVID-19 ang mga mamamayan at upang hindi na dumami pa ang nitatalang nagpupositibo sa COVID-19 sa lungsod. Sa regional news naman, nagkaloob ng Livelihood Assistance Grant ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa Field Office sa aabot sa 303 seaweed farmers at fisher folks sa bayan ng Coron sa Palawan. Umabot sa kabuuang halagang 3.69 million pesos ang naipamigay sa tulong ng DSWD Mimaropa sa benepisyaryo. Imomonitor naman ng mga Field Project Development Officers ang benepisyaryo sa tamang paggamit ng tulong pinansyal na kanilang natanggap. Dumako tayo sa national news. Pagkakalooban ang Pilipinas ng 170 million pesos na donasyon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng US Agency for International Development o USAID para suportahan ng vaccine rollout program ng pamahalaan. Ito ang inanunsyo ni US Embassy Charge d'Affaires John Law sa kanyang pagbisita sa isang vaccination site sa Caloocan kasama si USAID Philippines Mission Director Lawrence Hardy II. Ang pondo ay gagamitin para sa pagpapalakas ng vaccine supply chain, pagmonitor ng kaligtasan ng mga nabakunahan, pagdulunsad ng information campaign sa pambabakuna at pagsuporta sa vaccination plan ng mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon ay aabot na sa 1.3 billion pesos ang tulong na naibigay ng Estados Unidos para sa kampanya ng Pilipinas kontra sa COVID-19. Bukod dito, nag-commit ang Estados Unidos ng 4 na bilyong dolyar sa COVAX facility kung saan inaasahang makakakuha ng bakuna ang Pilipinas para sa 20% ng populasyon bago matapos ang taong 2021. Dumaon na tayo sa For Your Information na FYI. Ang buwan ng Abril ay Month of the Planet Earth na itinakda ng Proclamation Number 1482 na nilagdaan noong April 10, 2008 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang proklamasyon na ito ay pagsuporta sa pandaigdigang kasunduan na isalba ang mundo sa malawakang pagkakasira ng kapaligiran at mapanatili ang likas kayang pag-unlad nito para sa susunod na henerasyon. Ang Month of the Planet Earth ay isang pagkakataon na may taas ang kamalayan ng publiko sa mga banta sa kapaligiran at kalikasan. At paano tayo mga nilalang ang makakatulong para depensahan ang pagkasira nito? Panoorin natin ito. Generations to come. I am fighting for my future. I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. And now we hear of animals and plants going extinct every day, vanishing forever. All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng PIA Mimaropa News on the Go. Hanggang sa Lunes, ako po si Paul Jason Pos ng PIA Romblon. Magandang hapon, Mimaropa! Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa at timbang kaya magpa-deliver na ang Soleil, 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 hey, hey. Ako sa'yo'y panatag talaga. Soleil, 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 hey, hey. Tunay ginhawa ang buhay dahil nandyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable.
natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa. Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Tayo lahat sa Lulier, ang tulay ng Pilipino. Matutupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino. Malayo ang gusto mong marating, mga pangarap na gustong abutin. Sa iyong landas, wala nang hahadlang, basta't may tutulay sa bawat mong hakbang. Tayo na sa Lulier, ang tulay ng Pilipino. Matutupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino. Ito ang tulay ng iyong pangarap, ang tulay ng pag-asa, ang tulay sa paghinhawa ng pamilya mo. Tayo na sa Lulier, ang tulay ng Pilipino. Tayo na sa Lulier, ang tulay ng Pilipino. Matupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino, ng bawat Pilipino. Dito na sa Magandang araw po sa lahat ng kasapi, consumer at kamay-ari ng Marelco. Sang-ayon sa Section 3, Artikulo 3 ng Adituntuning Panloob ng Marelco, kayo po ay tinatawagan at inaanyayahan naming dumalo o mag-tune in sa ika-41st Annual General Membership Assembly na gaganapin sa Marelco Compound, Ihato, Buwak, Marinduque at nakalive sa Facebook page ng Marinduque News at Marelco sa April 16 hanggang 18, 2021 sa ganap na alas 12:30 ng tanghali hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga dadalo, makipag-ugnayan po lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Marelco. Kasali ka dito, mahal naming MCOs. Maraming salamat po. Mga kababayan,